Ayan. So, eto guys, by the way pala sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ayan, so pakilala pala ako, lalo kung meron pong mga baguhan dito, first time na umattend ng ating training. Ayan, so I'm CJ Reunal, isa po ako sa mga top leader ng ating company dito kay Success Lab. Okay? So, background ko po, ano pa ba ng background? Dati po akong factory worker, then delivery rider. So, ayan po yung ginagawa ko before bago po ako mapasok sa network business. Okay, then online marketing, ito po yung isa sa mga inaral ko na talaga namang nakatulong sa akin pagdating ko sa pagne-network. Kasi po, kung di nyo na itatanong before is nung mahihain po ako, ano kaya inaral ko yung online marketing. Kasi sa online, hindi mo naman kailangan ng makipag-usap ng face-to-face. Tama po ba? Oh, ibig sabihin nababawasan yung hiyaan natin. Okay? So, kagandahan kasi sa online marketing, kapag kunyari ikaw, mahiyain ka, hindi ka naman talaga talkative, may chance ka pa rin namang kumita kasi sabi nila ang negosyo daw is para daw sa mga walang hiya. Okay, tama po ba? Kailangan din natin 'yun. Pero tayo kung, nagsisimula pa lang tayo, given talaga yung meron talagang mga mahiyain na pumapasok sa ganito ng klase ng negosyo. Tulad ko po, pumasok sa ganitong klase ng negosyo, mahiyain po talaga ako at alam na alam 'yan ng family ko. Even pagka kinausap ko ng mga katrabaho ko dati, mga kaibigan ko, tatango lang po ako. Kaya inaral ko po yung online marketing. Kaya ang good news, dito sa online marketing, wala pong pinipili. Mahiyain ka or madaldal ka man. So, open po 'to sa lahat. Ang gandahan sa online marketing, mama-maximize po natin talaga. Bakit? Kasi pwede mo siyang gawin anytime, anywhere, or nagbabakasyon ka man, busy ka man sa ibang bagay, so pwede natin siyang gawin. Kumbaga wala ng hassle. Now, so proceed tayo dun sa topic natin, okay, na ang pag-uusapan natin is Facebook optimization. Ano ba yung Facebook optimization? So guys, eto po yung, kumbaga ang tawag po dito is, self-branding, okay? Kumbaga kailangan ayusin po natin yung ating Facebook account para po makilala tayo ng ating mga prospect or ng ating mga audience. Okay, so self-branding guys, kailangan natin itong gawin pagdating sa Facebook account po natin. 'Di ba parang ganito lang naman 'yan. Sa 'Di ba sa personal, 'di ba 'pag makipag-meeting tayo sa isang tao, kailangan formal tayo, maayos tayo. Tama po ba? Type ng number one kung agree kayo na dapat maayos tayo 'pag nakipag-meeting. Yes, 'di ba? Kailangan maayos tayo. Siyempre, kumbaga, presentable. Tama po ba? Kailangan presentable tayo. So, ayun yung kapagka face to face yung ating meeting, kumbaga, ah, nakikita kayo ng customer mo, okay? Pero sa online marketing po, pagdating sa online, kailangan din po nating gawin yun. Okay, so eto, kumbaga ito po yung tinatawag natin na, ah ipo-posisyon natin yung sarili natin pagdating sa online. Kumbaga ano nga ba, yung kapag nakita ka ng client mo, anong klaseng tao ka? Kumbaga ito po yung sa madaling salita, hindi na napapahirapan pa. Sa madaling salita, ito po yung mukha natin. Okay, mukha natin sa Facebook. O 'pag nakita ka ng client mo, ano yung magiging expression niya sa'yo, tama? Ano yung magiging tingin niya sa iyo? So importante rin po na, meron tayong self-branding, okay? So ayan guys, ano-ano yung mga kailangan natin para, magawa natin yung self-branding guys. So simple lang naman, kailangan natin ma-optimize yung ating Facebook account. Okay, so ayan pala guys, pasensya na yung mga naghahanap ng, automation chatbot kasi ayun yung sabi ko nakaraan. So skip muna natin kasi nakalimutan ko 'to. Ito pala yung kailangan na unahin natin na i-tackle or pag-usapan. Kasi karamihan po sa atin is hindi pa alam ito at talaga naman pagka kunyari sa team ko, 'pag inobserban ko or check ko yung mga Facebook account nila, so hindi pa ito na a-apply. Okay, yung Facebook optimization. So ano nga ba yung kailangan nating gawin para ma-apply natin yung self-branding pagdating sa Facebook optimization, okay?
So, ang kailangan lang naman dito is ayusin natin yung ating Facebook account, okey? Kailangan kapagka bumisita yung ating mga customer, yung ating mga audience or yung ating audience, 'pag nakita nila yung ating Facebook account, makita nila na negosyante tayo, okey? Bakit? Kasi negosyo po yung ino-offer natin, opportunity. Magbibigay ng freedom sa kanila, tama po ba? O parang ganito lang naman, halimbawa, kung pulis ka, anong kailangang makita sa'yo ng isang tao? 'Di ba kailangan makita ng tao na pulis ka, okey? Kailangan ba makita sa'yo na isa kang kampentero? 'Di ba, kumbaga hindi siya nagtutugma, okey, hindi siya nagtutugma. So, kung doktor ka kailangan makikita ng tao sa'yo isa kang doktor, parang gano'n. Kung negosyante ka kailangan makikita sa'yo ng tao negosyante ka, okey? Lalo na kung sa network business ka, guys hindi lang natin 'to nahahalata, hindi natin 'to nahahalata kasi, ah, maybe hindi pa natin 'to na-discover or hindi pa natin 'to nalaman. Hindi pa natin 'to hindi pa naituro po sa atin, okey? So ngayon pag-usapan natin ito kasi eto guys talaga actually sa dami ko ng training na inatenan, bihira itong ituro at sa na-attend-nan ko na online marketing, isa lang po ang nakapagturo nito, okey? Isa lang po ang nakapagturo. So ang dami ko rin pong in-enrollan ng mga online marketing pero karamihan na sa kanila is mga advance na. So eto hindi 'to napapansin. Pero ako yung in-apply ko 'to guys, ang laki ng impact dun sa naging sales ko din. Hindi lang dito sa naging business ko kay Success Lab, actually marami rin kasi ako before pinasukan din, okey? Then eto din yung isa sa talagang once na, pumasok ako sa isang company ina-apply ko talaga, okey? Baka sabihin ng iba, parang balewala naman 'yan, pero sa'kin napakaimportante na ma-apply natin ito, okey? Ayan, so ang topic natin guys is self-branding. Paano ma-optimize or Facebook optimization, paano natin ayusin yung ating Facebook account, paano ba natin 'yan gagawin? So, ang ano natin ngayon is actual na guys, okey? Hindi na tayo mag-PowerPoint para at least makita niyo. So, kung wala kayong PC, wala kayong laptop, puwede niyo 'tong gawin sa cellphone niyo po kasi napakadali lang naman nito, ayan. So, sundan niyo lang guys or kung meron kayong note and pen diyan, puwede niyong isulat, okey? So, punta tayo dito, ayan. So, number one na kailangan natin guys ayusin para ma-optimize yung ating Facebook account is yung ating pong profile picture. Ayan, yung ating profile picture. So, kailangan po maayos yung ating profile picture. So, ayan po kasi yung number one na tinitingnan ng ating mga customer or ng ating mga audience, yung Facebook profile po natin. So, kailangan maayos po 'yan. I mean, 'di naman kailangan, ganito sa'kin naka-quote ka, basta formal naman siyang tingnan. Then meron din siyang high quality, okey? Kung, medyo wala naman tayong magandang cellphone na pang-take ng camera, actually guys meron tayong mga halimbawa, a actually guys kasi ganito ang iba kapagka walang cellphone na maganda, ang ginagawa nag-i-invest talaga sila ng picture. Puwede silang magpa-picture sa mga, ah kumukuha ng mga, sa mga photographer, magkano lang naman 'yan, eh, okey, magkano lang naman 'yan na mag-i-invest kayo diyan. And then puwede kayong humingi ng soft copy, then ayun na yung gagamitin niyong profile. Okey, kailangan dito pa lang makita nila na negosyante po tayo, okey? Ayan, so 'di ba yung iba kasi hindi nila napapansin ito na napakaimportante rin yung picture po natin sa profile. 'Yan. So, parang ganito lang, nag-o-offer ka ng negosyo tapos ang profile mo diyan, mukha kang basurero. Sa tingin mo magtitiwala kayong tao sa atin, 'di ba? Oh, magtitiwala ba yung tao natin kung mukha tayong basurero? 'Di ba hindi? Kasi ang ino-offer mo is opportunity. Ngayon kapag nakita ng tao diyan nakasando ka lang, nakaano ka lang, 'di ba? Kailangan ayusin po natin, 'yan. Ayusin natin. Kumbaga dadamitan po natin yung ating, Facebook account, okey? Dadamitan po natin, aayusin po natin, 'yan. Okey, so ayan guys, kailangan formal yung makita nila dun sa picture profile po natin, So ayun yung number one na kailangan ayusin natin.
kaya kung meron diyan mga yung mga picture na tawag diyan, yung mga tawag dito, mga anime, mga cartoons, mga 'di ba? Oh, parang ganito lang naman. Halimbawa, meron kang customer, kinausap mo, ta's ang picture mo is si SpongeBob. Sa tingin mo magtitiwala kayong tao sa inyo? 'Di ba? Oo. Kailangan ayusin natin kasi ayan yung makikita nila kapagka, kumausap sila ng tao. Okey, lalo pagka sa chat or nag-message na personally sa inyo, oh. Yung iba kasi dito nakikita ko yung mga picture is mga anime, eh, or mga ano, mga plays. Ano, kailangan mas maganda yung mukha na po natin ang nakalagay diyan. Okey, para yung, trust ng tao makuha po natin. So, number one 'yan, ano na magpapataas ng trust dun po sa mga prospect natin. So, bakit natin kailangan ba pataasin yung tiwala nung mga audience natin, yung mga customers natin? Kasi po, number one, hindi po tayo kilala nung tao, okey? Hindi po tayo kilala nung tao. So, nag-offer ka lang ng opportunity na puwedeng makatulong sa kanila, ayun yung nakita nila. Pero reality guys, hindi naman yung tao bibili ng opportunity po natin. Hindi naman yun agad yung tinitingnan ng tao, eh, okey? Sabi nga, ang binibili ng tao is tayo mismo. Tama po ba? Parang ganito, 'pag nakita nila na yung picture mo katiwa-tiwala, sa tingin mo, ano 'yan, bibili ng product sa'yo or magtitiwala ba sa'yo na maging business partner mo siya? Siyempre magtitiwala 'yan Hindi. sa'yo, tama? Pero kung ah, yung account mo hindi ka tiwa-tiwala, wala sabi nga ng iba, mukhang scammer, 'di ba? Oh, bakit mukhang scammer? Wala ka man lang ka-picture-picture, ta's ang ino-offer mo negosyo, okey? So, do'n pa lang guys sablay na. Kahit gaano kaganda yung offer mo na negosyo, kahit gaano kaganda yung opportunity na meron ka, pero kung pagdating sa online business kasi, ano sumasablay ka dito, bumababa yung ano natin, chance na natin yung ating customer. So, 'di ba hindi napapansin yan ng iba? 'Di ba, hindi napapansin yan ng iba. Akala lang kasi nila basta ma-message nila, mabigyan lang nila ng details yung tao, okey na yun, na-offeran mo na ng business, okey na yun. So, hindi nila napapansin na meron din pong impact yung ating, pag-optimize ng Facebook account, okey? May impact rin po yan para sa ating mga audience, para mapataas po natin yung pagtitiwala nila sa atin. Alright? I hope na-gets niyo yung point ko guys, na kailangan natin ayusin yung ating profile, account or yung ating Facebook account. So, number one na ayusin natin yung ating, profile picture. Alright? Kasi napakaimportante yan na once na halimbawa nag-run ka ng ads, so ako kasi ginagawa ko nag-run ako ng ads, then after mag-run ng ads pupunta sa Facebook page ko, then ang gagawin ko yung Facebook page ko, ano, ang nakalagay lang diyan is yung logo ng Success Club, then maghahanap yan ng, puwedeng makausap. Sino ba yung puwede niyang makausap na, puwedeng tumulong sa kanya. So, ibinibigay ko yung aking Facebook account. Ngayon, pagkabisita nila sa Facebook account ko, so makikita kaagad nila kung sino yung tao na kausap nila. Tama po ba? Pero kung nakalagay diyan SpongeBob, nakalagay diyan si Superman, si Batman, oh, ano magiging expression ng mga customers natin, ng audience natin, ng clients natin. So, doon pa lang hindi na kaagad magtitiwala yung ating prospect. At tandaan niyo guys, ang tiwala ng prospect natin ano, nasa first impression din po 'yan na makita yung ating Facebook account. Then what next after na makita yung Facebook profile natin? Oh, siyempre mag-i-scroll na 'yan dun sa ating account, okey? So, kaya kailangan dito pa lang maayos na, alright? I hope nakakuha niyo guys. So, type number one kung na-gets niyo yung ibig kong sabihin kung bakit napakaimportante ng ating, profile account, profile picture, okey? Type number one. 'Yan, 'yan. Parang ganito naman 'yan guys para mas madali yung ma-gets. Halimbawa, ikaw meron kang sasalin na business opportunity, ta's ang picture is si Mr. Bean. Magtitiwala ka ba? 'Di ba even ikaw magda-doubt ka.
Bakit? Wala ka naman makitang totoong tao, eh, alam naman natin si Mr. Bean, eh, komedyante yan, eh, tama? So, dun pa lang guys, I hope nakuha niyo na yung point ko. So, ayan yung number 1 na kailangan natin ayusin. So, what next na ayusin natin guys para ma-optimize natin yung ating Facebook account? Ayan. So, number 2 na ayusin natin guys is yung ating yan, cover photo. Yan. Dito sa cover photo natin guys, yan, choose cover photo. No, no, no. Yan. Okay, so dito sa cover photo natin guys, bigyan ko kayo ng tip kung paano ko ginawa yung ganitong klase ng cover photo. So, pwede kayong gumamit ng Canva kung marunong kayong gumawa ng Canva. Ayan, so meron diyan guys na mga template na pwede nating gamitin. Then, yung mga ganitong message or mga text, okay, so turuan ko kayo kung saan kayo kukuha niyan. Then, ayan guys, kung hindi naman kayo marunong mag-edit ng mga ganito, walang problema. Ang kailangan nyo lang ilagay dyan sa cover photo, at least yung about po sa inyo. Kunyari, meron kang travel. Okay, so lagay mo dyan. Ano, basta makita nila na ikaw pa rin yon. Nagets? Kailan ikaw pa rin yan. Pwede namang group meeting or group picture. Ano, company picture. Ganyan, pwede yon. Basta related po sa business. Okay? So, ayun yung ilalagay natin. Yan. So, wag niyo na ilalagay dito yung mga, alam mo yung mga non-related naman pagdating sa negosyo. Ang nilagay kasi dito ng iba, yung mga tawag dito, may mga motivation. Ano, yung mga motivation guys, okay lang din naman yun, pero mas maganda, picture nyo po yung nakalagay din dito. Okay? Yung travel or yung mga activity nyo. So, ayan yung ilalagay nyo dyan. Okay? Yung pagdating sa motivation o message, okay, motivation picture, kailangan yung maayos naman na motivation. Yung iba kasi kung ano-ano lang, kung baga meron kasi mga motivation na alam mo yung mga hugot-hugot about sa mga life. Yung mga negative na hugot. So, kailangan positive. Okay? Positive yung makikita nila na motivation. Kasi nga, nag-o-offer ka ng negosyo. So, kapag negosyo, kailangan positive yung makikita nila dyan. Okay? Ayan. So, kailangan ayusin din natin yung cover photo po natin. Importante din po yan. Alright? Yan. Then, syempre, dito sa cover photo, dito nila malalaman na transparent po tayo dun sa ating mga client or audience po natin. Dahil nakikita po nila yung ating cover photo. Alright? Yan. Then, what next na ayusin natin? So, once na naayos natin yung ating uh, profile picture, yung ating cover photo, what next na ayusin natin? Ayusin na po natin yung ating Facebook wall. Yan, yung Facebook wall po natin. So, ang gagawin natin kung tayo, lalo na po sa mga baguhan dito na wala pa naman talagang, I mean, nagsisimula pa lang, first time pa lang pumasok sa ganito ng negosyo. Okay? Ayan, first time pa lang pumasok sa ganitong negosyo. So, ang kailangan muna ayusin po natin, alisin natin lahat ng mga negative post po sa ating profile wall. Yan, sa Facebook wall po natin. So, yung mga ayan, yung mga features na yan, ni-scroll ko. So, kailangan alisin po natin yung mga negative dyan. Okay, so meron kasi mga hugot na puro negative naman. Tapos meron mga share tayo na non-related pagdating sa negosyo. Ibig sabihin, kung sa madaling salita, hindi naman po makakatulong sa negosyo po natin, hindi makapag-motivate dun sa ating mga audience para mapataas yung trust nila o mapataas natin yung trust, mapataas yung trust nila sa atin. Okay? So, alisin natin yan. Alam naman natin yung mga negative. Okay? Lalo na yung mga balita. Yan. So, yung iba kasi mahilig mag-post ng mga balita eh. Oh, pati yung balita, pinopost mo. Tapos, meron kang mga hugot pagdating sa buhay mo. Kung yung mga problema mo, pinopost mo. Kapag nag-away ka ng asawa mo, ng misis mo, ng mister mo, pinopost mo. O burahin mo na yan. Alisin mo na rin po yan. Okay? Kung may mga problema ka, wag mo nang i-post. Bakit? Kasi po, nasa mundo ka na ng negosyo. Okay? Nasa mundo ka na ng negosyo. Pwede natin i-post yan or kung talaga hindi natin mapigilan, yung mahugot-hugot, gawa kayo ng another Facebook account. Then doon kayo magwara-wara sa isang account nyo. Pero make sure na hindi ka pareho doon sa pangalan ng Facebook account nyo. Kasi halimbawa, binigay yung Facebook account mo, tas pareho yung pangalan, tas pareho yung profile picture. Yung isa, pang negosyo, yung isa, puro negative. Diba? Makikita pa rin nila. O kung hindi talaga mapigilan.
gawa kayo ng ibang pangalan na Facebook account, then do'n kayo magwara-wara. Alam niyo 'yun? Okey, do'n kayo mag-post ng kung ano-ano. So, pagdating sa negosyo kailangan puro motivation or nakaka-inspire po yung ating pino-post po diyan, okey? Nakaka-inspire para yung tao once na nag-visit po sa ating wall, sa ating Facebook account, so makikita nila na ikaw seryoso ka po dun sa negosyo na ginagawa natin. Kasi ayun po talaga yung kailangan nating kunin, okey? Ayun yung kailangan nating kunin, yung tiwala po ng audience natin or ng client po natin. Okey? Ayun yung goal natin. So, hindi naman natin goal dito na mapa-join kaagad sila. Ang goal po natin talaga dito, once na nag-inquire sila sa atin, once na nag-inquire siya sa'yo, ang goal mo diyan is makuha yung tiwala niya. Now, paano mo makukuha yung tiwala mo? So, isa ito, yung pag-aayos ng ating profile picture or yung pag-optimize po ng ating Facebook account. Okey? So, alisin natin lahat ng mga negative yan. So, delete niyo na kung marami yan, isa-isahin niyo, tiyagain niyo. Actually, ginawa ko rin po yan before. Ginawa ko yan, lahat tinanggal ko. Kapagka hindi talaga kayang tanggalin, ang gawin niyo is gawa na lang kayo ng panibagong Facebook account. So, ayun na lang yung i-optimize niyo. Okey, ayun na yung i-optimize niyo. Pero kung matiyaga kayo na gusto niyo talaga gamitin yung, FB account niyo ngayon, so puwede yan, tiyagain niyo lang na burahin lahat ng mga negative na post niyo po diyan. Okey? Na-gets, guys? Ayan, type number 2 kung na-gets niyo, yung ating, point kung bakit natin kailangan burahin yung ating mga negative post. Okay, good. Alright. Yan, thank you guys. Ayan, so madali lang naman yan guys, I hope na kukuha niyo talaga yung aking point. Okay, so next na kailangan natin gawin once na nabura na yung ating mga negative post, anong kailangan nating next na gawin? Siyempre, keep posting po dun sa ating Facebook. Ayan, keep posting sa ating Facebook. Kailangan po araw-araw meron po tayong at least, 2 to 3 times po tayo nagpo-post sa ating wall. Ayan, okey? 2 to 3 times po tayo nagpo-post sa ating wall. Bakit tayo kailangan mag-post ng 2 to 3 times? Para po makita ng audience po natin na tayo, seryoso dun sa ginagawa nating negosyo at continuous po yung negosyo na ginagawa po natin. Kasi baka kapagka hindi ka na nagpo-post o imbis yung isang tao kasi guys ganito yan, kapag meron ka ng Facebook friends or meron ka ng audience na tinatawag, ibig sabihin meron ng mga taong nag-o-observe sa'yo. Okey, may mga tao na nag-o-observe na sa'yo. So, kailangan once na nakita nila yung post mo, maayos na. And then kapag nag-post ka, alright, so 'pag nag-post ka kailangan makita nila is mga motivation. Ayan, so ayun yung purpose kung bakit kailangan natin mag-post. Isa na rin po yan sa tinatawag nating follow-up system. Yan, so isa po yan sa mga follow-up system natin, na halimbawa meron po kasi talaga diyan na mga tao nag-o-observe lang yan sa umpisa, ano, or nag-o-observe yan, baka gusto na mag-join, ang problema lang wala pa siyang, pera, wala pa siyang capital. Meron pong gano'n, okey, mga nag-o-observe lang, then, sinusubaybayan ka lang. Then meron naman diyan mga iba, mga networker na rin na inoobserbahan ka lang din, hinihintay kang bumagsak, 'di ba? Meron mga gano'n. Sa iba-ibang tao, pero hindi naman 'yun yung goal natin, eh. Ang goal natin dito is mapataas natin yung trust ng mga audience natin at client natin. So isa 'yun isa po 'yun yung pagpo-post araw-araw, isa yung way para magtiwala po yung tao natin. Siyempre, ano yung mga kailangan nating i-post diyan, okey, kapagka magpo-post tayo. So, pansin niyo yung mga post ko dito, ayan, yan. So, eto kung napapansin niyo yung post ko dito, ayan, congratulations sa mga bagong mobile stockists. Wow, this week so anong message ko dito sa post ko na ito? So, pinapakita ko dun sa audience ko na si Success Club is lumalago po, okey? Ayan yung message ko sa mga audience ko, alright? So, pinapakita ko sa kanila na si Success Club is lumalago. Then anong sabi ko sa dulo, "Gusto mo bang malaman bakit patok si Success Club ngayon?" Ngayon binigyan ko na sila ng link, okey? So, ayun yung message ko sa kanila, sa mga audience ko, na si Success Club tuloy-tuloy po yung negosyo at marami na pong nagtitiwala,
Okay? So, ayun yung message ko sa post na yan. Then, ayan, makita nyo, meron tayong mga sinishare galing sa page po natin. Ayan, sa Success Club 399. Okay? So, ayan po yung page po natin. So, dito na pinapakita ko na may mga nagjo-join na. Okay? May mga nagjo-join na. Ngayon, ilan? So, marami po yan. Yan. So, ayun naman yung message ko dyan na may talagang totoong nagjo-join or sumasali po sa negosyo na ito. Okay? So, nakita nyo, napansin nyo, about business po natin yung nakapost dyan. Ayan. Okay? About business po natin. So, then may konti rin mga motivation. Ayan. So, eto guys, pwede yung mga ganito kasi meron pong, yung video niyan is meron pong message. Okay? Ibig sabihin, nakakatulong po yan na ma-motivate or mabigyan po natin ng knowledge yung ating mga audience. Lalo na kung ikaw, malaki na po yung grupo mo. Ano, malaki na yung grupo mo, meron na, ibig sabihin, meron ka na talaga mga audience, mga downlines mo na tumitingin po ng ating Facebook account. Tama? Kasi dito yung mga downline ko laging tumitingin ng aking Facebook account. Di ba? So, sinusubaybayan ka rin ng mga downlines mo. So, kailangan, meron rin tayong mga konting message na tulad po ng ganyan. Ayan. Then, ayan. So, dito guys, sa post ko na to, post pala to ni Master Lester. So, dito naman guys, natag tayo ni Master. So, anong message dito? Ayan. So, motivation guys. Motivation. Then, ayun din, ang message din dito guys. Kumbaga, ayan, tuloy-tuloy po yung business natin dito kay Success Club. Di ba? Merong nag-mobile stockist. So, related sa business natin. Kaya pagka binisita nila yung profile account ko, sa tingin nyo, magtitiwala hindi? 50% magtitiwala na yung tao po sa atin. Kasi nakita nila na focus po tayo dun sa negosyo na ginagawa natin. Or, ano po, consistent po tayo dun sa business na ginagawa po natin. Ayan. So, ayan yung pwede nating i-post. Number 1 is yung about po sa company natin. Okay? Pwede rin mga short details about sa marketing plan natin. Pwede din yan. Then, konting background about sa company natin. O ang kagandahan din yan, kung meron tayong mga event, ayan guys, pwede kayong mag-video, pwede kayong mag-picture, mag-selfie kayo, then i-post nyo po sa wall nyo. So, pag pinost nyo, anong message nyo sa mga audience nyo? Ang message po yun, si Success Club po is lumalaki na or lumalago na po kasi nasa event ka po. Ibig sabihin, meron ng mga event na ginagawa si Success Club at sumabay ka na. So, parang ganun guys yung message natin sa mga customers po natin or sa mga audience po natin. So, pwede yan. Selfie kayo sa mga event. Kahit hindi po event ng team nyo, kahit event po ng ibang team, mag-selfie kayo guys. Para makita ng mga, kunyari, meron ka ng audience yan, prospect mo na yan. O makita nila, uy, ang dami na palang downline ni ni upline, di ba? So, okay yan. Okay yun na makita nila na talagang ginagawa mo po yung negosyo po natin. Okay, so isa yun sa mga event po natin. Then, about the company, then kapag meron mga seminar, orientation, ayan, kapag meron kayong, halimbawa, pupunta kayo ng office, meron kang mga invite, meron kang mga downlines, or meron kayong mga home meeting. So, i-post nyo po yan. Makita nila yung mga activity po na ginagawa nyo araw-araw. Yan, araw-araw. Ibig sabihin, lang yan, kumbaga ang message lang dyan, consistent ka sa ginagawa mo. Okay? Ayan. Then, ano pa ang pwede natin i-post dyan? Siyempre, pwede natin i-post dyan yung ating mga, ano ba, meron tayong mga bagay na nakukuha or na-achieve. Ayan, pwede natin i-post yan. So, halimbawa na lang, asan ba yun? Ito, so, resulta ng 399 pesos. So, yung na-achieve natin, pwede nating i-post yan. Para mainggit sila. Hindi naman para mainggit sila. Ibig sabihin, ang message lang diyan, ibig sabihin, meron pong magandang nangyayari sa negosyo mo. Okay? Ayun yung message niyan. Meron pong magandang nangyayari sa negosyo mo. Ibig sabihin, yung tao, mas magtitiwala na po sa atin dahil nakikita po yung mga resulta na ginagawa po natin. Tama po ba? Ayan. So, I hope nakuha nyo guys. Type ng number 2 kung nasusubaybayan pa ba. Ayan. Type number 2. Ayan. Di ba guys? So, ayan. Thank you guys. Okay. So, ayun guys. Yung resulta natin, i-post din natin yan. Diba? Meron kang incentive na nakuha. So, i-post mo yan. Huwag kayong mahiya.
Okay, huwag kayong mahiya. Kailangan natin hindi naman 'yan sa pagmamayabang guys, kasi sabi ng iba, "Ang yabang naman nito porket kumita lang." Tama? Ayun sasabihin kasi ng minsan, actually hindi naman sinasabi ng iba, eh, minsan nasa isip lang po natin 'yan. Okay, nasa isip Yung lang ibang naman hindi. natin 'yan. So tayo, ah, 'wag tayong mag-focus sa gano'ng bagay, mag-focus po tayo dun sa mga, makakatulong po sa negosyo po natin, okey? So yung masasabihin ng ibang tao kapag may nag-comment o naging mayabang ka, hayaan niyo lang, okey lang 'yan. Importante nag-comment siya. Ibig sabihin Yes. meron kang impact sa kanya, ayun lang naman ibig sabihin nun, okey? Magtaka kapag walang nag-message sa'yo diyan, ibig sabihin wala kang impact sa audience mo. Negative or positive, isa lang pong ibig sabihin niyan, okey? Isa lang pong ibig sabihin yan. Ibig sabihin niyan meron ka pong impact sa mga audience mo, alright? 'Yan. Then ano pa, ano pa kailangan natin? 'Yan, kung meron tayong mga promo puwede po nating i-post 'yan, i-post po natin para at least yung mga downlines po natin is ma-aware din po sila, okey? 'Yan, then ano pa, yung siyempre napakahalaga yung mga kunyari meron kang proof of, pay in or proof of payout, 'yan. So, mas maganda po 'yan na i-post din po natin yung mga proof of payout po natin para yung prospect natin makita nila, "Wow, pumi-payout na pala ito, ibig sabihing kumikita talaga itong taong ito." So, kapag nakita nila na kumikita ka, isa lang ibig sabihin nun, ibig sabihin nun ano, iisipin nila na kaya mo silang tulungan na mabago yung buhay nila. Tama po ba? Magtitiwala yung tao? Hindi. Magtitiwala po, bakit? Kasi nakikita nila na kumikita ka. Ngayon maku-curious sila, ano ba yung ginagawa ng taong ito? Ngayon 'pag na-curious sila, yung curiosity isa po yan sa magtutulak sa kanila para para yung customer mo sa'yo po sila mag-join, okey? Gano'n po 'yun, 'yan. Curious sila, eh, ano ba yung ginawa ng taong ito? Ba't 'to kumita ng ganito? Tama? So ngayon, para malaman nila 'yun, magjo-join sila sa iyo. Oh, para makuha nila yung, sagot dun sa tanong nila na yun. So, yung iba tinatanong yan, okey. Yung iba naman hindi tinatanong yan, kumbaga idi-discover na lang nila yan sa sarili nila, tama. So, meron talagang mga ganong, audience po natin or customer po natin. Okey, so isa yung sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-post ng mga proof of payout, yan. Then, siyempre kailangan din natin mag-post ng mga self-improvement po natin, yan. Mga self-improvement natin ibig sabihin, ano ka na ba ngayon, from this to this, parang gano'n. Eto ako dati tapos eto na ako ngayon. So, kailangan din natin mag-post ng mga gano'n. Kaya nga kaya po sabi ko, at least 2 to 3 times ka mag-post araw-araw. Okey, araw-araw. Ibig sabihin araw-araw kung meron kang meeting, i-post mo 'yan. Okey, i-post mo 'yan. Then yung mga negative ayusin niyo na. Alright, so lahat diyan makikita lang is about sa business po natin or may kinalaman sa negosyo po natin. Then, ayan guys, yung about sa company po natin. Ayan, so puwede niyong i-post 'yan para at least, ma-aware din sila na meron palang ganito sa company. Kasi minsan kunyari binigyan natin sila ng video presentation, hindi po sila or hindi po nila agad nalalaman lahat diyaan, tama, sa business presentation. So dito, puwede nilang malaman na meron palang ganitong klaseng kitaan sa, ino-offer mo. So ibig sabihin about the, compensation plan or marketing plan po, okey? So isa rin 'yan sa puwede nating i-post. Then ang maganda dito guys, more on motivation talaga. Tulad po niyan mga post ni Master, ano, nakaka-inspire, okey? Nakaka-inspire po yung mga post ni Master. So ganyan po yung puwede nating i-post, more on motivation, 'yan. So makita niyo diyan more on motivation 'yan, 'di ba? Oh, para 'pag nakita ng mga customers natin, mga clients natin, 'di ba, mo-motivate sila. So, mas magde-decide sila na mag-join or magtiwala po sa atin, okey? Then iba ang tingin nila sa'yo, kumbaga level up ka kaagad, ayan. Tumataas po yung value natin, okey? Ayun po yung point nung kung bakit mga motivation, okey? So, nakakuha niyo ba guys, kung bakit natin kailangan mag-post ng 3 times, 2 to 3 times a day? Yan, type ng number 3. Nangungutang sila. Yung mga nangungutang, i-block niyo na. Hindi, joke lang, i-block niyo na. Hindi, joke lang. Baka mamaya i-block niyo talaga 'no. Ayan.
Still learning, guys? Are you learning? Are you learning, guys? Type ng yes. Mukhang Yes. marami natutunan. Ah, di ba? Actually, guys, yung naalala ko, natawa lang ako kasi yung hindi ko pa to alam, guys. Alam nyo ba? 5,000 pesos yung value nito. Kaya natatawa ako, guys. Ano, kumbaga napasimple lang naman nito, pero yung value niya, guys, yung binili ko siya 5,000 pesos. Just imagine, yung ganitong bagay lang. Oh. Kaya gusto ko rin ituro sa inyo. Isa lang yung tao ang nakapagturo sa akin nito kasi ilang mentor din yung natinan ko sa online marketing eh. Pero isang tao lang yung nagturo nito. At ito yung nakakalimutan talaga. So na-realize ko rin na kailangan malaman nyo to kasi lalo na po sa mga baguhan talaga na first timer pa lang sa online marketing. Ano? Pa-importante po nito sa atin. Right? Yan. So what next, guys? After natin magawa yung mga bagay na yon na mag-post tayo, naayos natin yung profile natin, yung cover natin. So kailangan din, guys, ito guys, huwag niyo din kakalimutan ito, yung ating intro na or yung ad bio natin. So ayusin po natin 'yan. Ano, ayusin natin yung mga details po natin dito. Ayan, yung profile natin, ano, so ayusin po natin 'yan. Okay, kung meron tayong link, ayan, kung yung link ng company natin, pwede natin ilagay diyan. So kailangan yung details po natin maayos. Alright? Ayan, maayos yung details po natin, info natin dito. O, isa rin po 'yan sa factor na kailangan natin ayusin. Then, ayan, kung saan ka nakatira, so hindi ko pa pala napalitan 'to, single. Okay lang 'yan. Then, profile, entrepreneur. So, nakita niyo guys, ano, so kahit hindi naman lahat kailangan ilagay. Okay, so at least meron lang info dito na makikita nila. Isa rin po 'yan sa mga factor. Then, 'yan, okay? Ah, after natin post, ano yung kailangan natin, 'di ba, 2 to 3 times a day. Ayan. So, at least meron guys interval pang magpo-post kayo. Wag naman yung oras-oras. Okay? At least 2 to 3 times a day yung kailangan nating i-post. Then, meron naman tayong 24 hours. Okay? Meron tayong 24 hours para ilagyan ng interval yung pagpo-post natin. Actually, before, ang ginagawa ko po, ganito. So, okay? So, ganito po yung ginagawa ko. Meron 3 oras na pwede tayo or napakagandang mag-post. Okay? Napakagandang mag-post. Okay, so ito yung oras, guys. Number 1, yung oras ng mga 5 AM. Okay, 5 AM. Bakit 5 AM? Ayan. So, 'di ba karaniwan kasi lalo pagka mga empleyado, guys, ang ginagawa nila pagka gising na sa umaga, ano agad kinukuha nila or ano agad kinakapan nila? Yung asawa, 'di ba? Hindi, yung cellphone. 'Di ba? Cellphone kaagad. So, yung cellphone kaagad yung ano, kinakapan nila at pagkuha ng cellphone nila, ano agad ino-open nila? TikTok. TikTok ba? Sasayaw kaagad, hindi. 'Di ba Facebook account, related? O sino naka-relate? Totoo hindi? Oh, 'di ba? So 5 AM, guys, kasi yung mga tao pagkagising nagse-cellphone kaagad. Okay? Ayan, so 5 AM ay yung magandang oras na mag-post tayo. Yung 7 to 11, ibig sabihin niya nasa trabaho yung mga tao. Tama po ba? So makikita pa rin nila yung post mo. Pero maganda niya kapag ka nag-post ka, makikita ka agad nila. Tama po ba? Ayan. Then, anong next na oras? Yung break time na oras. Ibig sabihin, mga 11 to 12. Ganyan. Post ka na kaagad niya 11 to 12. Okay? So ito guys, based on my experience, ano? Based on my experience na ito kung paano ako kumita before na hindi pa ako marunong mag-FB ads. Okay? So ito yung ginawa ko before para kumita ako sa online, yung gantong strategy. Di ko masasabi na effective to ngayon, pero alam niyo na kasi nagbabago po yung mga strategy sa online. Pero makakatulong rin po ito sa atin para yung mga post natin makita kaagad ng audience po natin. Okay? So ang goal natin is pataasin yung trust ng tao, yung trust ng tao para sa atin. Okay? Para makuha natin yung matamis nilang yes. Alright? Ayun, so 11 PM then next is yung 5 PM. Ayan. So ayan yung best time na magpo-post po tayo.
bago pumasok yung tao sa trabaho, then lunchtime, 'di ba, magse-cellphone 'yan, pahinga, siyempre bagong kain, then 5 PM uwian na 'yan. So, ang gagawin nasa biyahe, then magse-cellphone. Then 'yan, puwede na ngang umabol ng mga, 7, 'di ba, yung mga tao bago matulog nagse-cellphone. So, gano'n guys, para, ma-auto follow up niyo rin yung mga audience niyo, okey? Ayan, auto follow up 'yan tawag diyan. So, libre guys, hindi niyo kailangang magbayad para mag-follow up ng customer niyo at hindi niyo kailangan isa-isahin, okey? Isa rin sa mga way na auto follow up po natin sa mga audience po natin, okey? 'Yan. I hope na guys, na-take note niyo yung oras na yon. Then next na kailangan nating gawin, ano, add more friends. Okay, ayun guys. So eto yung nakakalimutan ng karamihan, yung add more friends. So napansin niyo guys, ilan yung friends ko dito? Followers pala. Kasi naka-professional po tayo. So I hope guys lahat dito is naka-professional na or hindi pa. So sa settings lang guys makikita niyo yung professional. So iba kasi dito sa desktop. Di ko kabisado sa desktop. Sa cellphone ko lang kasi siya inayos eh. So pwede siyang i-professional para makikita dito parang Facebook page na rin. Then meron kang followers and then meron kang ayan. Then yung following, yung 1.5 following, i-ano na po yan, i-hide nyo na lang para makikita diyan ng is 0. Yan, makikita diyan ng audience mo is 0. Then yung followers mo. So, ayan guys, ba't kailangan natin paabutin ng 5,000 yung ating friends sa Facebook? Anong purpose po nun? So, syempre, para lumami po yung audience po natin. Okay? So, audience po sila. Sila po yung o-opera natin ng negosyo po natin. Now, ang question, lahat ba is kailangan natin i-add? Lahat ba is kailangan natin i-add? Hindi po lahat. Pipiliin lang po natin yung mga tao na i-add natin. Tanong, sino yun? Sino yung mga i-add natin? Yung mga tao po na merong interes sa pagninegosyo. Alright? Nagets nyo? Na-take note ba? Sino yung mga friends na i-adds natin? Yung mga tao na meron pong interes sa pagninegosyo. Pwede rin family nyo. Walang problema yan. Kasi kilala na kayo. Pero kung hindi kayo kilala, then hindi naman 5,000 yung friends nyo talaga, ibig sabihin, hindi nyo kaya paabutin yung makakilala nyo sa 5,000 friends yung Facebook account nyo, pwede kayong mag-add ng mga tao na interested sa negosyo nyo po. Actually, mas maganda nga yung mga tao na hindi natin kilala na eh. Sila yung magandang market pagdating sa online business. Okay? Now, ang question, paano natin mahanap yung mga tao na interested sa negosyo natin? Okay? Yung mai-add po natin dito. Sino sila? Saan sila tumatambay or paano natin sila makikita? 'Di ba? Ayan. So, type ng number 2, kung gustong malaman or gustong ma-discover kung saan natin sila mahanap. O sa mga nakakaalam na, type number 1 sa mga nakakaalam na kung paano sila makikita. Ayan. Yung mga audience natin na pwede nating i-add na interested sa negosyo. Ayan. Okay? Ayun, si Ma'am Eden, alam niya na kung paano hanapin. Actually guys, naituro ko na to, parang naituro ko na to last time. Yan. So, para mahanap natin guys, or maparami natin yung mga Facebook friends natin, ibig sabihin, pag kasi, kumbaga meron siya interest sa negosyo, ibig sabihin, pwede yung tao na yun is quality na makuha na natin. Kasi related na siya or related na po siya sa negosyo. Okay? Nag-i-engage siya sa business. Ayun yung pinakamaganda at ang offer natin ay negosyo. Kaya ayun po yung mga audience na maganda nating i-add friend. Now, paano natin sila hanapin? Simple lang guys. Ganito lang naman yan. Kailangan mo lang isipin, saan ba sila tumatambay? Okay? So actually guys, tatlo pala yung pwede nating i-add dito na klase na tao na merong interes sa pagninegosyo. Number 1 is OFW. Tama? Karamihan kasi sa OFW is willing po talaga silang magnegosyo. Bakit? Kaya sila napunta ibang bansa para kumita ng pera. Tama? So, kaya karamihan din po OFW. Kaya pansin niyo sa ibang network business, karamihan karamihan po is OFW. Kasi open po sila sa negosyo.
Okay? Number 1 yan. Then number 2 is yung mga tao na mahilig sa motivational. Yan, motivational mga post. Okay? Or mahilig silang manood ng mga ah, tawag dito, business speaker. Ayan, yung mga tawag dito, tulad nila mga Chinkitan, ano, Bo Sanchez, ayan. So, mahilig sila diyang manood. So, ibig sabihin, about business yung pinapanood nila. Okay? Then, pangatlo na pwede nating makuha dito na audience po pagdating sa negosyo is yung, tawag dito, yung mga tao na makikita po natin sa mga buy and sell. Ayan, sa mga buy and sell po, okey? Ayan yung mga puwede nating makita. Ibig sabihin yung mga nag-o-online business na rin, 'yan, mga nag-o-online business na rin. So, sila yung puwede nating i-add sa Facebook, as Facebook friends po natin. Okey, so now, eto ang diskarte diyan guys para hindi kayo tawag nga dito is ma-friendzone. Ma-friendzone, 'di ba? Yung in-add mo siya ta's hindi ka naman in-accept, 'di ba friendzone yun? So, para hindi kayo ma-friendzone guys, para maiwasan niyo yun kasi merong limitation si Facebook pagdating sa pag-a-add ng friends. Alright? So, meron siyang limitation. I think, 1,000 na add friends. Kapagka 1,000 add friends ka na tapos yung 1,000 na tao hindi ka in-add, hindi ka na makapag-add ng ibang friends. So, kailangan mong magbura ng mga in-add mo. Then hahanapin mo pa yung mga dating in-add mo na hindi ka naman in-accept. So, para maiwasan yon or mabawasan yung ganong klase ng problema natin, kailangan ito yung technique na puwedeng i-apply niyo. Okey, puwede niyo itong i-apply. Okey, ang tawag ko dito is opposite sex, 'yan. So, kung ikaw lalaki ka, ang i-add mo is babae. Kung ikaw babae ka, i-add mo is lalaki. Tama po ba? Related po ba? 'Di ba pagka in-add ka ng kunyari babae ka, in-add ka ng lalaki, wala 'pag pogi, 'pag gwapo, 'di ba, accept ka agad, wala ng tanong-tanong. 'Di ba? Wala na kung lalaki ka ta's in-add ka ng magandang babae, wala na, tapos na. So, may factor din yun guys na, ah, mabilis na ma-accept kayo ng ano niyo, ng i-a-add niyo po, okey? So, ayun yun. Then puwede rin naman, kunyari lalaki ka tapos i-add mo is lalaki, walang problema yun. Pero karaniwan kasi based on my observation kapagka lalaki sa lalaki na in-add mo, ano, karamihan diyan is hindi ka i-a-accept talaga, yung iba ibablock ka pa, 'di ba? Oo. Basta gano'n guys, ayun yung ano point dun, ano, opposite sex kasi mas mabilis silang, ma-attach, 'yan. So, ngayon, alam mo natin yung mai-a-add natin. Kapag lalaki ka, mas maganda i-add mo babae para mabilis yung pag-a-accept sa atin. Pagka babae ka, add mo is lalaki. Ngayon, saan tayo pupunta? Okey, saan natin sila kukunin, saan natin sila hahanapin? Hahanapin natin sila dito guys. Halimbawa na lang, sa speaker, sino bang ano sa Pilipinas sa speaker? Chinkitan, tama? Oh, punta kayo kay Chinkitan guys, ayan. Then, motivational speaker, meron kayo diyang makikita ng mga taong nagla-like, ayan, nagla-like, 'di ba ang dami nila? Oh, click niyo 'yan guys or mga nagko-comment diyan, click niyo 'yan guys. Are you following guys? Type number 3 kung nasusundan. 'Yan, type number 3 kung nasusundan niya, ayan. So, napapansin niyo 'to guys? Hmm, okey. So, meron diyan mga tao na puwede nating i-add. So, nakikita niyo dito sa kabila, sa may bandang kaliwa, ayan, add friend. Okey, so check niyo muna kung kunyari eto lalaki 'to, eh, kung babae ka, i-add mo na 'yan. Oh, eto babae, kung lalaki ka, i-add mo na 'yan, 'di ba? So, mas mabilis kasi guys kapag opposite sex talaga, given 'yan. Unang given 'yan lalo pagka Pilipino. 'Yan, then ayun guys, ang dami nating puwedeng i-add diyan, lalo na yung mga nagha-heart, ayan. So, ayun yung magandang i-add guys, ano, kasi sila po yung mga may interest pagdating sa pera, 'yan. So, bakit pera dito kay Chinkitan? Kasi ang tinuturo niya is financial, ayan. Ano, ibig sabihin, sila po yung mga quality na puwede nating maging audience sa Facebook, account po natin, okey? Ang tawag natin diyan is audience, okey? So, hindi pa sila
Actually hindi pa sila prospect, audience pa lang po sila. Pag prospect na, ibig sabihin, target market mo na talaga sila. Okay? Ayan. So, paparamihin mo pa lang yung Facebook friends mo. Ngayon, ilan yung kailangan natin araw-araw? Huwag kayong sosobra sa 10. Then, lagyan nyo ng interval. Ayan. So, eto guys, medyo matagal tong trabahuin kasi sa isang araw, ang i-add mo lang 10 or 5, depende sa'yo. Basta huwag nyo lang raramihan or sa isang araw, sunod-sunod. Halimbawa, ngayon, naisipan mo mag-add ng 10, then sunod-sunod ka nag-add. So, wag ganon. Pwedeng possible maban po tayo. So, para maiwasan yun, lagyan nyo ng interval. Pwede ngayong oras na to, dalawa, then kinabukasan, ay mga after 1 hour, dalawa ulit. Then after 1 hour, 2 hours, o dalawa ulit. Basta sa isang araw hanggang 10 lang. Okay, so medyo matagal tong gawin, guys. Medyo matagal po talaga tong gawin. Pero kung ikaw, yung tao na tipo na, alam mo yon, mahilig ka mag-TikTok, mahilig ka mag-post ng mga, ah, tawag dito, yung engaging ba? So, madali na lang sa'yo ito. Yung ganito. Pero kung tayo, hindi naman tayo yung mahilig mag-post ng mga sa like mga TikTok video natin. I mean, ito yung way para at least makuha pa rin natin yung 5,000 friends po natin. Kasi yung mga tatawag nating mga influencer ba, mga influencer ba? So mabilis sila nakakuha or nakaka-gain ng mga followers po nila. Okay? Ayan. So pwede niya ring strategy 'yon kung mahilig tayong kung gusto natin maging influencer. So isa po 'yung sa mga way. Okay? Ayan. So dito hanapin niyo lang guys yung mga nag-heart, mga nag-like. So ayan po yung mga may interest sa pera or sa negosyo po na pwede nating maging audience. Then, ayan. So, ayan yung sa mga tatawag natin mga speaker po. Kung meron kayong mga kilala pa, like Bo Sanchez, ayan, pwede yan. O sino pa ba ang mga speaker dito sa Pilipinas? Kung gusto yung networker na, pagka networker kasi medyo pa yan eh. Iba kasi pag level pagka networker ang inad nyo kaagad eh. Magwara-wara lang yun sa Facebook account nyo. Mas maganda yung fresh, yung mga bago. I mean, wala pa talagang dugong networker, ganyan. So, ayun yung magandang mai-add. Okay, then, ayan. So, hanapin nyo lang kung sino yung mga speaker sa Pilipinas. Then, next, sino pa? Or saan pa tayo makakuha? Pwede kang kumuha sa mga buy and sell. Search nyo lang, buy and sell. Ayan. So, join lang kayo sa mga buy and sell. Yan. So, ito guys, yung mga audience na pwede nating i-add. Halimbawa, ito. Si Isel, i-add natin yan. Pwede yan. Kunyari, bibili ka, pero hindi ka na pala bibili. Gagawin mo lang siya ng audience mo sa Facebook account. Okay, then ang kagandahan din yan guys, karamihan dyan is nag engage. Halimbawa, meron kang motivational post. Sila po yung mga magiging, audience, di ba? And then, sila po yung mga mag engage dun sa mga posts mo. Ay yung kagandahan dyan. Okay? Lalo kung maganda yung pagka-branding mo dun sa Facebook account mo. So, every time na magpo-post ka, magko-comment din sila. Alright? So, anong purpose nun? Mamaya i-discuss natin kung bakit kailangan sila mag-engage. Ayan, so dito lang guys, hanap lang kayo na pwede nyong i-add. So, pag gaganto, hindi nyo ma-add yan kasi page yan. Ito, si Joe, ayan, pwede i-add yan. Okay, so nandyan yung mga nagpo-post din or yung mga nagko-comment dyan or ayan, diyan yung iba, opportunity yung pinopost. So, add nyo sila. So, makikita sa buy and sell. And then, pag OFW, type nyo lang dyan, OFW, may makikita kayo ng mga OFW group. So, join lang din kayo dyan sa mga OFW group. So, makikita kayo dyan mga nagpo-post. Ayan. Tulad nito, di ba? May mga nagpo-post na mga ganyan. So, sila yung mga i-add natin. Alright? May natutunan ba guys? Type ng number 5 kung may natutunan. Okay. Yan. Okay, good, good. At least, di ba? Sulit yung ating training ngayon. Yan. So, i-goal nyo na yan guys na maparami yung inyong Facebook friends. Isa rin po yan sa way para mapataas natin yung trust ng tao natin. Kasi syempre, ikaw ba naman meron kang sabihin natin 10,000 followers. O trusted ka talaga. 'Di ba?
parang ganito, ano ba, sa isang page, may gusto kang bilhin, may nagustuhan ka, tapos gusto mong bilhin yung isang bagay na yon. Ano kadalasan ginagawa natin? Tinitingnan natin kung legit yung account. O, paano natin malalaman kung legit yung account? Unang-unang tinitingnan natin is, meron bang followers yung tao na yun? Tama po ba? Type number 1 kung tama yung point natin doon, na tinitingnan natin yung mga followers ng isang Facebook page kapag bibili tayo ng item or may nagustuhan tayong item. Or inoperan tayo ng negosyo, gamit yung Facebook page, tinitingnan natin yung followers niya. So ayan guys, yung mga hindi natin kadalasan napapansin na importante po pala na kailangan ma-optimize natin yung ating business, yung ating Facebook account. So ang mangyayari diyan, ang tawag na diyan is business account. Okay, business na po siya. Okay? Business account na po siya. Yan. Right? Kaya ayusin niyo guys yung inyong Facebook account para mabilis kayong makakuha ng yes dun sa mga audience na gusto nyong i-invite, gusto nyong tulungan sa negosyo or bigyan ng opportunity. Okay? Para mapataas yung chance na makuha nyo po yung yes nila. Alright? Then, after nyan, once na nag-join na, di ba? Na-optimize natin Facebook natin, then may inquire sa atin. Okay, so may nag-join na. Sabihin natin, may nag-join na. So, anong next na gagawin natin, guys? I-add natin sila sa mga GC po natin. Okay, add natin sila sa GC natin. At ito guys, additional na lang. Okay? Kapag nasa GC na sila, kailangan tayo, araw-araw din po tayo nagpo-post sa GC natin. Araw-araw po tayo nagme-message dyan. O, sabi nga, network business, ano po ang natin sa network business? Wala sa company po natin. Okay, so kailangan po maingay yung ating GC. Ayan. And tayo, lalo po tayo kapag meron tayong prospect, mismo tayo po yung kailangan maingay sa GC. Okay? Ayan. So, kailangan pasa tayo ng mga details about sa company, pasa tayo ng mga motivational, pasa tayo ng mga probo payout para yung tao mas mag-decide siya na mag-join kasi makikita nila na legit yung ino-offer mo. Ang problema lang kasi sa iba, tinatamad mag-message sa GC. Tama po ba? Kaya ibang GC tahimik. So, kailangan maingay po yung GC natin, lalo na po yung sa ginagawa natin. Kung e-commerce yung ginagawa natin, okay lang yan. Pag e-commerce kasi iba eh. So, ito po kasi network yung ginagawa natin. Nagpapalago po tayo ng ating negosyo, ng organization natin. So, kailangan po maingay po yung ating GC. Okay? Kumbaga manuliglig po tayo diyan. Yan. Lalo sa may mga prospect po, ha? Kailangan tayong mas active diyan para makita nung prospect natin na talagang power na power ka. 'Di ba? Excited ka na gawin yung negosyo. So, ayan, ibig sabihin kapag nagpa-add din sa GC, 50% na po 'yan magjo-join. 50% na or actually mga 60% na yung magjo-join. So, ano nang gagawin natin? Actually, ang GC, ang tawag ko diyan lutuan. O diyan mo lulutuin yung mga po natin, mga prospect po natin. Okay? So, meron kasi mga prospect diyan nagpapa-add sa GC. Pag nagpa-add yan, automatic, ibig sabihin, mga 60% magde-decide yan na mag-join. Okay? Or yung iba, mag-observe. Yeah? So, ayun, kailangan tayo po is maingay. Guys, simple lang naman ang papasa natin sa GC. Hindi naman mahirap eh. Parang ganito na lang. Motivational. Saan tayo kukuha ng motivational? Ma-image na motivational, pero wag naman laging motivational, ha? Kailangan mga activity din. Okay, so given na kapag wala kang activity o motivational yung i-post po natin. Pero kung meron kang mga activity, i-ano natin is activity. Activity yung ipasa po natin. Yan, so parang gagawa namin kapag meron kami mga meetings, so yung meetings yung pinopost namin dyan. So ano mangyari? Mag-motivate din yung ating mga audience. Audience pa rin naman natin sila eh. Parang sa prayer meeting, di ba? Karamihan sa GC. Karamihan lang. Yung GC ko, puro may mga prayer meeting. Kailangan tayo maingay, guys. Excited tayo. Okay? Then, ayan, pasahan nyo rin. Kasi ganito, guys. Meron mga details kasi hindi naman nababanggit sa video. Pasahan natin dyan sa GC. So, dyan lang makikita yung mga ibang details natin. Like yung mga products.
'di ba? Pwede natin pasahan diyan mga image ng mga products. So, isa rin yun sa way guys para mag-trust yung tao po sa atin, okey? Ayan, I hope nakuha niyo guys yung point ko para mapataas niyo po yung percentage na mag-join po yung tao sa inyo. Ang problema kasi sa iba, gusto kaagad mapa-join yung tao. Mali, mag-build ka muna ng trust dun sa tao. Lalo kapag sa online po, hindi po kaagad tayo pagtitiwalaan ng tao kasi nga po hindi tayo nakita personally ng tao. Even nga po sa personal face to face mo na nakausap wala pang trust sa'yo doubt pa sa'yo. What more sa online? 'Di ba? What more sa online na hindi naman kayo face to face na nag-uusap. Ibig sabihin, mataas po yung chance na hindi mag-join yung tao. Kasi mababa po yung value na naibigay po natin sa kanila. Okay, yung trust. Hindi natin mapataas yung trust nila sa atin, yung average. So, kailangan natin pataasin yun. Okay? So, ayun yung sa online guys. Kaya kailangan active tayo. Then, eto pa pala, kapag magpo-post po tayo, kailangan mayroon tayong credibility. Alam mo yung credibility? Oh. I'm I hope lalo na sa mga matatagal na dito sa network business. Anong credibility? Kailangan 'pag nag-post ka ng about sa business mo, kailangan isang negosyo lang yung makita nila sa atin. Tama po ba? Parang ganito, halimbawa magjo-join kayo sa isang opportunity ta's 10 company yung dala-dala o 10 company yung pinost diyan. Sabi ni Coach CJ, i-post daw yung about sa company, 10 yung company ko, 'di po-post ko lahat. Oh, 'di ba? Hindi, kailangan build tayo ng credibility sa Facebook account natin. 'Yan, build tayo, kailangan makita nila diyan isang company lang yung ginagawa mo. O kung meron kang ibang company, gawa mo na ibang Facebook account, wala namang problema, Wala namang pumipigil na 10 yung company mo, Pero kailangan kapag magbi-build ka ng trust, 'yan, kailangan makita nila yung credibility sa iyo. Kumbaga yung commitment makita rin sa iyo, 'yan. Okay? Psychology kasi 'yan guys, psychology po 'yan na yung tao talaga iba naman tayo 'di ba? Kapagka sasali tayo sa isang opportunity, binibisita natin yung Facebook account nung tao, kung legit ba yun or hindi, kung naka-focus ba 'to or hindi, kung matutulungan ba tayo nito o hindi. Kasi ang question ng tao niyan, ang tao kasi bago mag-join 'yan, ang question kasi niyan, matutulungan ba ako ng taong ito? Mabibigyan ba ako ng, matutulungan ba mabago yung buhay ko nito? Ayan yung karaniwang question po kasi ng tao, 'Di ba sabi nga chop suey marketing. 'Di ba iwasan natin yung chop suey marketing guys. Iwasan natin 'yan. Kung marami kang ibang company, iba-ibang Facebook account, walang problema 'yan. Okay, so kung gusto niyo i-apply yung ganitong strategy para mapataas niyo yung value niyo sa online, guys, actually guys napakaganda ng, online business guys, online marketing. Bakit? Kasi dito guys sa Facebook, ang dami mong puwedeng mapa-join. Ang problema lang, kaya ka hindi mo napapa-join yung isang tao kasi hindi mo napapataas yung value or hindi mo nakukuha yung tiwala nung tao. Okay, tama po ba? Hindi natin nakukuha yung tiwala ng tao. Kasi baka pagtingin sa Facebook account mo, ano yung itsura mo? Anong itsura ng Facebook account mo? So, dun palang sablay na dun sa Facebook optimization. So, kailangan pataasin natin 'yan. Okay, so mataas na point din 'yan guys para mag-join yung tao. Given na yun, kunyari mag-run ka ng ads, then nakita yung business opportunity mo, then sabihin natin nag-join kaagad siya sa'yo kahit hindi ka pa niya kilala, meron talagang gano'n, okay. Pero at the end kasi na once na yung tao in-add mo na sa GC ta's nakita niya yung Facebook account mo, kumbaga mawawala yung tiwala niya sa'yo kapagka hindi maayos yung Facebook account mo. Then kung iba-ibang company pa yung pino-post mo, tama po ba? Imbes humataw na, hindi na humataw. Bakit? Yung upline ko iba-iba yung pino-post, Tapos eto pa, ang problema ng iba naman. Okay, so eto pa, ang problema naman ng iba, lalo pang yung mga downline natin hindi pa talaga marunong mag-post, ang sinasabi natin is i-copy lang yung post natin. Halimbawa ito, puwede niyong i-copy yung post na ito, ta's ikaw as a leader, as a upline, ang dami mong post diyan na iba-ibang company. Yung tao wala na ngang alam na sinabi mo i-copy paste lang yung post mo. Di 10 company din yung kinopy niya diyan, kaya sa wall niya chop suey copy na din. Nakuha niyo? Copy paste kay upline. Chop suey marketing din yung ginawa. Tama po ba? I hope na gets niyo guys. Credibility rin 'yan credibility din 'yan na kailangan natin para yung tao is magtiwala sa atin. Alright, so ayun guys,
Hindi lang natin 'to napapansin, pero napaka-importante ma-apply din po natin yung ganitong klase ng strategy. Strategy 'to guys sa online, okey? Sa offline kasi iba, iba sa offline, eh. Hindi mo kailangan ng Facebook account. Kasi ang kailangan ng tao yung present mo, ano, gano'n sa offline. So dito, hindi mo kailangan ng tao yung present mo dito, eh. Ang kailangan dito ng tao, ano, ang kailangan makita ng tao kung trusted ka ba, okey? Kung trusted ka ba or puwede ka bang pagkatiwalaan. Ayun nga sa balatan sa offline, 'di ba? Oh, kasi eto, sa online kasi sabi nga ni master, ang online balat lang 'yan, ano, offline is tagos sa buto. O ngayon, kung balat lang ang online, totoo naman balat lang naman talaga ang online. O kaya kailangan natin palalimin yung sarili natin sa online. Kailangan natin i-build yung sarili natin sa online para yung tao is magtiwala. Ayun talaga yung point guys kung bakit natin kailangan mag-optimize ng Facebook account. I hope na after training guys, after this training, apply niyo yung mga natutunan niyo kaagad, okey? Apply niyo kaagad. Then ayan, mapapansin niyo na lang 'yan, ano, mapapansin niyo hindi naman 'to madali guys, pero kapag sinimulan natin na i-apply ito, soon matatapos at magagawa niyo rin ito, then magagamay niyo na rin. At ang medyo mahirap dito guys na pagba-branding po sa Facebook account is yung araw-araw na pagpo-post. Kasi may darating talaga yung time na mapagod ka na mag-post. Ano, minsan kahit ako napagod na mag-post. Pero meron tayong sikreto diyan, ano, meron tayong sikreto diyan para hindi kayo mahirapan. Okey, kapagka meron kayong time na masipag mag-post, oh, walang problema. Oh, may kidnapping. Okey, so, ayan, ano, ay medyo mahaba dito. Actually guys, yung ginagawa nating pagba-branding sa Facebook, hindi naman yan madalian, okey? Long process po talaga yan habang ginagawa mo yung negosyo, long process po yan. Ano, habang ginagawa mo yung negosyo po natin. Hanggang tuloy-tuloy ka sa negosyo natin, gagawin mo yung self-branding po na yan, na tinatawag. Okay. So, meron naman guys sa pagpo-post, 'no, halimbawa kapagka gusto natin na, tawag dito, magpo-post tayo, ayan, okay. Iba pala dito sa ano, Facebook ay sa sa ano, desktop. Actually guys, kapag magpo-post tayo, halimbawa ganito na lang, try natin kung meron dito. 'Yan. So, halimbawa na lang, "Hello." Oh, wala nga guys, wala nga dito. Okey, 'yan. Oh, wala nga dito guys. So, sa cellphone guys, meron kaming makikita diyan na scheduling, ayan. May scheduling 'yan guys, makikita niyo sa cellphone. Check niyo guys, bago kayo mag-post, bago kayo mapunta sa ganito, ano, meron diyan makikita kayo na post schedule. O kaya minsan mapapansin niyo, minsan madaling araw nagpo-post ako. Nagpo-post ako. Then yung sa page ko 'di ba araw-araw may nagpo-post? Actually guys hindi na ako yun. Automation yun. Automation na po yun. Meron pong scheduling. Isang araw niyo lang ise-set up yung 3 post niyo. Okey, 3 post na i-set up niyo iba-ibang oras. Na-gets niyo? Oh, ayun yun guys yung para hindi kayo makaramdam ng pagod ba. Yan, check niyo sa cellphone niyo guys. Ano, punta kayo sa wall niyo then click niyo yung what's on your mind. Ayan, kunyari sulat kayo diyan, sundan niyo guys, sundan niyo. 'Yan, hello, then click yung next. 'Yan, naka-type ka na, click mo yung next. Then diyan may makikita ka sa who can see your post, then sa baba niyon merong scheduling option. Ayan, nakuha, nakita niyo? Type ng number 1 kung nakita niyo guys, yung scheduling, option. 'Yan, type ng number 1 kung nakita niyo. I hope nasundan niyo guys. Oh, 'di ba? Ito yung ginagamit ko na minsan kung bakit tuloy-tuloy yung post ko rin. Nasa page, ayan. Ito diyan scheduling, post then may makikita post now then schedule for later. Ayan, schedule for later. So makikita niyo diyan yung date. O puwede niyong piliin yung date. Halimbawa 24 o 23, anong oras? O meron ng oras diyan set up niyo na lang. Then, okey na. Pagka nase-set up niyo na, back, then post. Oh, 'yan. Oh, isa lang yata nakakuha si
Ayan, si Coach Joel. Sa cellphone guys ang meron. Dito kasi wala. Wala sa desktop. Dito direkta na. Check ko dito kung meron. Wala nga, wala lang nakalagay dito. Sa cellphone meron guys, mayroon kang makikita. Okay? Yan. Then sa page, meron din yan is by schedule. Minsan nagse-set up ako sa isang araw, 3 post na yan. 3 post na yan. Then automation na po yung nagpo-post nun. Dahil pagka, kunyari, busy ka, ang advantage niya kapag ka nag-set up ka ng automation, kapag busy ka, hindi mo na makakalimutan mag-post. Kasi magpupusa na lang siya magpo-post kapag kung ano yung oras na nilagay po natin. Okay, so ayun yung isa sa mga pwede nating gawin. Okay? Yan. Are you learning, guys? Andiyan pa ba? Type ng number 2 kung nandiyan pa ba? Baka nakatulog na. Kasi medyo ma-technical kasi yung matuturo natin ngayon. Yan. So guys, tiyaga lang talaga sa online ano. Tiyaga lang talaga. O, dito pa lang tayo sa Facebook optimization. Wala pa po tayo sa Facebook advertising. Oh. Yan. Ha? Yan. Yan. So I hope guys, i-apply nyo itong strategy na ito, yung Facebook optimization. And then, I hope sa mga leaders po natin, mga matatagal na dito, lalo na umabot na ng 1 year kay Success Club. Guys, level up na po tayo ha. Pagdating sa GC, kailangan paingayin po natin yung GC. Sabayan natin yung mga leaders po natin kapag nag-message yung leaders natin, kapag merong mga pinopost dyan, activity, or mismo tayo mag-post din ng activity din, congrats natin yung bawat isa. O lalo na guys, kapag meron tayong mga mobile stockies at mga nag-pay out, guys, palakpakan din natin sila. Lalo na pag mobile stockies. Bakit? Kung qualified ka sa NSPA natin, good news. 'Di ba? Good news, meron kang kita diyan. Yung iba dito parang wala lang. Ayan, culture, ayan. So, ayun pala. So, ayun na yung magiging culture natin, guys. Kailangan maingay yung culture po natin. Yung culture ni Success Club. Ayan. Okay? Ayan, so nag-send si Sir Joel. Yan. Merong who can see you post, then scheduling option. So, ayan yung click natin. Okay? Yan. Okay, so I think wala na nakalimutan pagdating sa Facebook optimization. Okay, so ayun na pa importante guys. Wait, meron pala akong nakalimutan. Ayan, so kapag ka meron pala guys, ito pahabol na lang. Kapag meron pala nag-post, okay? Lalo na guys, kapag ka mga downlines natin, i-add po natin sa Facebook account para pag nag-post tayo, makita nila yung mga activity po natin or ginagawa natin sa negosyo. Now, tayo as a leader naman, kapag ka nag-post tayo or yung mga downline natin nag-post po, kailangan, tayo, tayo crossline man or apply mo man, downline mo man, kailangan teamwork tayo. Ano yung teamwork? Kailangan kapag nag-post yung isa, i-like at mag-comment po tayo. I-heart naman natin. Diba? Ganyan, i-heart naman natin. 'Di ba? Tulong din po 'yan. Tulong rin po 'yan sa atin. Then ang good news kasi diyan kapag teamwork tayo, marami tayong maaabot na audience. Bakit? Parang ganito po kasi 'yan. Parang ganito po kasi 'yan. Si Facebook account, ang algorithm po ni Facebook account, kailangan meron pong mag-engage sa post po natin. Okay? Parang ganito, halimbawa nag-post ka. Di ba minsan walang nagla-like, walang nagla-like, walang nagko-comment, 'di ba? Bakit walang nagla-like, walang nagko-comment? Okay? Kasi baka yung Facebook account mo, kokonti pa lang yung audience. Halimbawa, meron kang 10 Facebook friends. Diba? Meron kang 10 Facebook friends lang. Ngayon, gagawin ni Facebook dyan, kukunin niya yung 10%. Ilan ang 10% ng 10 audience? Diba merong one audience lang. So, one audience lang yung ipapakita ni Facebook yung post mo. O, 10% lang kasi. Okay?
Kaya kailangan natin paramihin yung ating Facebook friends. Kasi 10% lang yung makakakita ng ating post. Eh kung 5,000 friends yan, kung meron kang 5,000 kasi 5,000 friends lang naman yung ano natin eh. Kaya kailangan gawin nyo po is follower or gawin yung professional para lumagpas kayo sa 5,000 friends or maging ano, sobra po yung ating or dumami po yung followers po natin. Okay? Kasi kukunin ni Facebook diyan is yung 10%. Halimbawa, 5,000 friends mo, magkano or ilan ang ano niyan? 10%. 'Di ba ang 10% niyan is 500? Ibig sabihin 500 lang tao yung makakikita ng post natin. Na-gets? Oh, 500 lang yung makakuha ng or makakita ng post natin. Now, eto pa, yung 500 na yan, hindi lahat yan mag-i-engage. Okay? Hindi lahat yan mag-i-engage. Kaya kailangan guys, yung mga audience po natin is merong interest sa pagninegosyo. Kasi karaniwan sila po yung nagpo-post, nag-engage po sa atin. Lalo kung motivational yung pinopost po natin. So nakakuha tayo ng engagement. Anong good news niya kapag merong engagement? Sabihin, halimbawa, may nag-engage sa post mo, si Facebook ang gagawin, kukunin niya ulit yung another 10% audience dun sa tao na nag-engage po sa atin para i-share niya yung ating post. 10% guys. Okay, parang ano rin siya, parang sa atin kasi 3/3, di ba? So dito 10/10, gano'n. Parang gano'n guys, oh, para madali maintindihan. 10/10, 'yan. Oh, gano'n guys yung algorithm ni Facebook. Okay? So dumadami rin po yung mga nagla-like or nagko-comment dun sa post po natin. Basta dumadami yung nagla-like, nagko-comment, so mas lumalaki po yung naaabot na mga ng audience po nung ating post. Alright? So kaya teamwork po tayo ha. Kapagka meron nag-post na mga ano natin, mga downline natin, crossline natin, upline natin, i-like din, mag-comment po tayo. Wag natin ignore. Okay, wag natin ignore. Teamwork tayo diyan para at least si Facebook makita niya makita niya na may nag-e-engage sa post, then i-she-share niya rin sa iba. Then I hope na maparami mo yung Facebook friends mo. Okay, then dun niya ipapasa yon or ipapadala yung mga post mo. Kaya 'di ba minsan kapagka kunyari meron kang friends na nag-post, then tinanong ka, "Friend, nakita mo ba yung post ko?" 'Di ba sagot mo, "Hindi." Kasi hindi dumaan sa wall mo. Okay? Kasi si Facebook ang kukunin niya kadalasan kung sino yung nag-e-engage dun sa tao na yun, dun niya ipapadala yung mga post. Kaya kayo kung gusto natin na makuha yung mga post ng mga upline natin, mga crossline natin, lalo kung maganda yung post nun, pwede natin i-copy paste para makuha natin yun, i-follow nyo sila, then mag-comment ka doon sa mga post niya. Mag-engage ka sa kanya para si Facebook, i-recognize ka niya na ikaw, followers ka nung taong ito. And then nag engage ka doon sa post niya. So, every time na magpo-post yung tao na yun, so ano gagawin ni Facebook? Ipapakita niya ng ipapakita sa iyo. Then ikaw ganun din yung gawin mo. Halimbawa, yung tina-target prospect mo. Target prospect mo, eto, nakausap mo na tapos nagpo-post siya. So, mag-comment ka rin. Ang advantage nun kapagka nag-comment ka sa kanya, every time na magpo-post ka din, papadala na rin ni Facebook sa kanya. Ibig sabihin, meron ng engagement. Alright? I hope nakuha nyo guys yung point ko. So, kailangan mag-engage po tayo. Okay, so ayun yung additional natin guys. So, teamwork guys ha. Kailangan like, comment, and di ko na sinasuggest yung i-share nyo pa. Halimbawa ito, yung post ko na ito, ang suggest ko dito, i-post nyo na lang, i-copy paste nyo na lang. Yan, copy paste nyo. So, wag nyo na isama yung link ko ha. Kasi yung prospect mo mapunta sa akin. So, wag nyo isama yung link ko. Then, copy paste nyo yan, then kunin nyo yung image. I-save nyo yung image, then i-post nyo sa wall nyo. Wag nyo na i-share. Kasi pag share nyo yan, halimbawa, meron nag-comment dito, nag-how, madadirect yan sa akin. Kasi share nyo. Kailangan sa inyo na po or gawin nyo pong parang private sa inyo. Okay? Ayan, personal ba? Naka-personal na sa inyo. Ibig sabihin, copy-paste na lang. Yan. So, ayun yung suggest ko sa inyo. Alright? So, napahaba na ating training, guys. Yan. I hope na marami kayo natutunan ngayon. Ayan. Yan. So, type number 5 kung marami natutunan. Ayan, Coach Eden na i-rest na linggo. Okay, Coach. Walang problema. Okay. Ayan. Yan. So, ayun lang muna guys yung ating training
para hindi po tayo ma-overwhelm. Then next training natin, balik tayo dun sa automation chatbot. Alright? Yan.